lalaki ka, may pakiramdam ka, may hinahanap ka, may standards ka, may boundaries ka, kalokohan mo eh. Ikaw ang gumagawa niyan. So ibig sabihin, mas delusional ka sa kanya. Kaya bro, huwag kang magulat. Kaya nga tayo, we create value. Hey, what's up guys? Good morning. It's your boy, Suplado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about. So may nag-DM na naman sa atin. Talagang nakuha niya ang aking atensyon sa kanyang message. So ang tanong niya is, boss, malaki ba yung chance ng lalaki pag umamin siya sa feelings niya para dun sa babaeng gusto niya during her ovulation period? Okay, ulitin ko. Malaki daw ba yung chance niya pag umamin siya dun sa babaeng gusto niya during ovulation period ng babae? What? Ha? Well, it's a good question. Pucha, napaisip din ako doon, honestly. Hindi ko rin alam kung paano kung may point siya o hindi. Pero may point, ha? May point naman. Kasi iba yung feelings ng babae or yung hormones ng babae pag nasa ovulation phase. So during ovulation phase, siyempre, yan yung nagre-release siya ng egg cell, parang ready to mate, parang gano'n. So 2 weeks before or a week before, bago siya magkaroon, nag-ovulate na siya. Pero yung tanong mo, Brad, science. Okay, wala pa ako nabasa sa libro na mas okay umamin sa isang babae ng feelings mo during ovulation phase. Unang-una, you cannot force attraction. Okay? Guys, tandaan nyo to sa mga lalaki. You cannot force attraction, bro. Kung ganun lang yung tingin niya sa'yo, kung tingin niya sa'yo tropa-tropa lang, or talagang walang sexual attraction or any sexual possibility, only connection, then don't expect much. Especially kung yun na yung kaagad ang, kasi karamihan ng lalaki play safe din eh. If you always playing safe na gusto ko lang makipagkaibigan, anong sinasabi mong gusto mo lang makipagkaibigan? Sira ba ulo mo? Ang ganda-ganda niya, gusto mo makipagkaibigan? Brad, maging totoo tayo. Dapat you are when it comes to sexuality, dapat ano ka sa sexualidad mo? Kumaga intact ka. Kumaga dapat authentic, di ba? Dapat may authenticity. Ang babae, madaling makasmell yan kung binubullshit mo lang sila. Madaling makasmell yan pag alam nila na ine-etchos mo lang sila, Brad. Ikaw pa naman sabihin niya, ang ganda-ganda ko, tropa lang gusto mo sa akin. Kalokohan yan, di ba? And alam naman ng mga babae, most of guys, we want sexual access with them. Kaya nga, that's their power. Ginagamit nila yun para matubos yung kalabaw na nakasanla, or makahanap ng lalaki na talaga magtataguyod sa kanila. And walang masama doon, di ba? Walang masama doon. Ang masama is kung kani-kanino mo hinahanap, di ba? Pero kung you are waiting for someone as a woman, di ba? You're waiting for a guy na talagang that can protect and provide for you, someone na talaga magtataguyod. So walang masama doon, kasi ganoon naman talaga ginagawa rin namin mga lalaki. We need to magsumikap sa buhay para at least mahanap din namin or makuha din namin yung babae na gusto namin, especially when it comes to being a mother of our children. Siyempre, it's hard to na magpamilya ka na wala kang pera, or mag-girlfriend ka nang wala kang pera. Hindi pwedeng ganoon, di ba? Okay, balik tayo sa tanong mo. May point yung tanong mo, kaso hindi siya akma dun sa pag-amin mo. Okay? Kung mag-boyfriend, girlfriend kayo, mas malaki yung chances na she may, o yayayain ka niya, or magpaparamdam siya sa'yo na she wants something na mangyari sa inyong dalawa. Pero kung aamin ka lang just for the sake of tsaka teka lang, paano mo nalaman ovulation phase niya? Doon ako nagtataka eh. Paano mo nalaman na nag-ovulate siya? Medyo bitin yung tanong mo eh, pero naintindihan ko naman na gusto mo umamin sa kanya. Pero Brad, kasi ang layo eh. Never kong na-encounter na or any books na sinabi yun na the best way na umamin ka sa nararamdaman mo is during her ovulation phase. No, it's not. Pwede pa kung let's say mag-girlfriend boyfriend kayo, tapos hindi kanya ganong pinagbibigyan. So pag alam mo yung ovulation phase niya, yun yung time na
may pagkakataon ka, di ba? Kasi since in a relationship siya sa'yo, wala siyang choice na, kumbaga, I mean, pwede siyang pumayag. Highly likely papayag siya, di ba? Pero yung sasabihin mo na gusto mo siya or aamin ka sa nararamdaman mo, bro, hindi yun ang batayan, okay, para magustuhan ka niya, okay? Kasi like I said, I'm not force attraction, bro, di ba? If you are very attractive person, talaga ma-attracted, she will be attracted sa'yo. Pero kung hindi, or talagang platonic lang yung ano nyo, yung samahan nyo, wala kang magagawa. Gets mo? Women want provision. Kahit na tropa-tropa lang yan. Ang babae magaling trumopa, maniwala ka sa akin. Kasi women are ano, di ba? Looking for security. Kaya most of guys na kaibigan nila, talagang may napoprovide sa kanila. How dare you? Financially, emotionally, mentally. They can date just for maybe free meal, free ride, mga ganun lang. How Pero dare yung you? talagang open siya sa sexual relationship, I don't think so. Kaya nga tayo, we create value, di ba? Because we all know na women extract value from us. Ngayon, kung wala silang value makukuha sa atin, anong i-extract nila sa atin? Gets mo? Kaya bro, huwag kang magulat kung bakit yung ibang babae, tropa is hindi naman pogi, pero alam mo may pera. So, huwag tayo maging ano doon, huwag tayo maging bitter doon. It's normal. Women looking for security, di ba? Why she will waste her time sa isang lalaki na wala naman siya makukuha? Same thing sa atin. Bakit mo i-waste yung oras mo sa babae na alam mo naman wala kang pag-asa? How dare Diba? you? Kalokohan mo eh. Ikaw ang gumagawa niyan. So ibig sabihin, mas delusional ka sa kanya. Kaya Brad, don't expect na pag umamin ka, magugustuhan ka niya. Tsaka ito pa Brad, tsaka ba't ka aamin? What? You killing ano yan double kill yan. Unang-una, gustong-gusto mo siya. Alatang-alata naman. Hindi ka naman magme-message sa akin na kung hindi mo siya gusto. Kaya ako sinasabing double kill. Hindi ka dapat umamin. Kasi pag pinumamin ka na gusto mo siya, you killing the attraction. Gets mo? You killing the emotional tension. Na dapat nag-wonder siya, biglang nawala. Sabi na nga ba, may gusto to sa akin. Most of guys na umamin sa feelings niya sa isang babae, biglang nagiging friends. What? Or pine-friendzone siya ng babae. Or ano nangyari? Gino-ghost ng babae. Kasi nga, nagulat yung babae, Kala ko tropa lang yung touring mo sa akin. Kasi yun ang mga pinakikita mo. Kasi play safe ka eh, di ba? Ngayon bigla ka kaamin. Ano yun? Kaya nga yung mga BFF na lalaki na nagpapanggap na I'm just here for you. Basta one text away lang ako. Ano sinasabi mo? Brad, wag mo kami pinagloloko. How dare Diba? you? Ikaw Brad, ewan ko kung saan mo nakuha yung idea na yan. Pero maling-mali yan. It doesn't mean na ovulation phase siya, magugustuhan ka niya. No, it's not. Okay? Unless there's a sexual possibility or she's very attracted sa'yo. Ganun lang kasimple yun Brad. Kaya wag mong gawing komplikado. It's a good question. I like it. So guys, tanong pa kayo ng mga ganun Okay, bago natin tuloy ito, please subscribe on my YouTube channel guys. Hindi malaki yung chances mo, okay? Mas lilit ang chances mo pag umamin ka sa kanya. Kasi you killing the attraction. Kasi women wants mysterious guy. The more na misteryoso ka, the more na they wonder, who's this guy? I want to know more about him. I want to be with him. Bakit ganun? Ba't ang daming babaeng naloloko sa kanya? Ba't ang daming babaeng nagkakagusto sa kanya? And he is very good looking nga. Pero ano pang meron dito sa lalaki na to? Tandaan mo women empowerment. Kung ano sinabi ng babae, tatanggapin ng kapwa niya babae. Kaya minsan, o kadalasan, pag nag-advise or nagbigay ng advice ang kapwa niya babae sa isa't isa, wala na. Walang mangyayari. Maniwala ka sa akin. Mystery Loves Company Brad. How dare Especially you? kung single yung tinanungan niya. Tapos siya may boyfriend, tapos tatanungin niya yung best friend niyang single. Ako po. Well, I'm not saying all, pero most of women giving advice are not really came from rational thinking or logical thinking. Always came from either their experience or on how they feel. Ganun sila magbigay ng advice. Kaya ladies, kung mag-iingay ng advice, dapat sa mga lalaki. Pwedeng sa tatay mo, sa kapatid mo, sa pinsan mo, especially when it comes to choosing the guy. Pero wag kang hihingi ng advice sa lalaki na tropa lang yung tingin mo sa kanya kasi hindi pa rin I don't think na it can give you a precise answer to your question. But anyway, you can listen to this kind of content like mine na I can tell you. But of course, di naman lahat na sasabihin ko rin dito is perfect, pero at least it can give you some insight, di ba? So balik tayo. So when it comes to chances bro, mas liliit yung chance mo or yung chances mo na magustuhan ka niya kung alam mo na mababa yung
attraction niya sa'yo. Kasi pag lalo ka umamin, wala nang, ibig sabihin, wala na siyang, who's this guy? Wala ka nang wala nang mystery sa'yo kasi umamin ka na. And tandaan mo, who's the gatekeeper of the relationship? Ewan ko kung nanonood ka sa akin ha, kasi kung nanonood ka sa akin, hindi mo tatanong tong question na to eh, di ba? Kasi kung napanood mo yung mga ibang content natin na agad din niya tinatanong kung ano ba kayo, kung ano bang meron sa inyo, hindi ka dapat magsalita or hindi mo dapat sabihin na tayo na. Because men are the gatekeeper of the relationship. Okay? So, most women, okay, want a relationship with men. How Gets mo? dare you? Because like I said, women always looking for security. They are hardwired to find a guy that can give value to their life. And ang tanging makapagbigay lang nun is tayong mga lalaki. Kaya ngayon, kung ibibigay mo ng hindi niya na-earn or tatanungin mo siya, it may be sabotaging your chances na maging kayo. Kasi nga, ba't ka aamin na gusto mo siya? Unang-una, dapat siya'y umamin na gusto ka niya at gusto kanyang maging boyfriend. Because we are the gatekeeper of the relationship. We don't give relationship easily. They should earn it. Gets mo? Kasi nasanay kayo na lahat binibigay natin sa kanila eh. Which is okay lang naman, walang problema. As long as kayo na. Diba? Pero dapat make sure na-earn niya. Para binibigay mo everything is free or everything is for free. No, it's not. Lalaki ka, may pakiramdam ka, may nahanap ka, may standards ka, may boundaries ka. So, dapat gamitin mo yun. I-practice mo yung boundaries na yun, i-practice mo yung standards mo. Gets mo? Anyway, ewan ko, how many girlfriends that you have? Or that you had last time? We don't know. So kung if this is your first or second, maybe ganun pa rin yung, kaya ganyan yung thinking mo, di ba? Pero walang masama doon. Pero yun nga, pag umamin ka, it's a double kill. You killing the chances, and at the same time, wala nang mystery sa'yo. You're not a mystery anymore to her. And kung tingin mo, masyado ka nag-play safe for very long time, tapos bigla kang aamin, so highly likely, hindi ka niya magugustuhan. Okay? So sana may natutunan ka dito. But anyway, if you have any more question, guys, please just send me a message. I will try to answer everything. So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time, and bye-bye!